Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 183. Lumang Tipan, 2 Kings 38 minuto pasado alas 4:44, 2 Kings 5, 2 Kings 6:1-23. Pagkatapos pumunta muli si Eliseo sa Gilgal, mayroong tagutom doon sa lupain, at umupo sa kanyang tabi ang mga anak ng mga propeta. Sinabi niya sa mga alipin, ilagay ninyo ang malaking palayok sa apoy at magluto ng nilaga para sa mga anak ng mga propeta. Ang isa sa kanila ay pumunta sa sakahan para maglikom ng mga gulay. Nakahanap siya ng ligaw na punong ubas at nakalikom ng sapat na ligaw na mga gulay para punuin ang tupi ng kanyang balabal. Hiniwa nila ang mga ito at nilagay sa nilaga, pero hindi nila alam kung anong uri ang mga iyon. Kaya binuhos nila ang nilaga para kainin ng mga tao. Kinalaunan, habang kumakain sila, sumigaw sila at sinabi, "Lingkod ng Diyos, may kamatayan sa palayok." At hindi na sila makakain. Pero sinabi ni Eliseo, magdala ng ilang harina. Hinagis niya ito sa palayok at sinabi, ibuhos ninyo ito para sa mga tao, para makakain sila. At wala nang anumang bagay ang nakakasakit sa loob ng palayok. Isang lalaking taga-Balsal isa ang lumapit sa lingkod ng Diyos at nagdala ng 12 trigang tinapay sa kanyang sako mula sa bagong ani, at sariwang ng butil. Sinabi niya, ibigay mo ito sa mga tao para makakain sila. Sinabi ng kanyang alipin, dapat ko ba itong ihain sa harapan ng 100 lalaki? Pero sinabi ni Eliseo, ibigay mo ito sa mga tao, para makakain sila, dahil sinabi ito ni Yahweh, kakain sila at magkakaroon pa ng tira. Kaya hinain ito ng kanyang alipin sa kanilang harapan, kumain sila, at may mga natira pa, gaya ng panangakong salita ni Yahweh. Ngayon si Naaman, pinuno ng hukbo ng hari ng Aram, ay magiting at marangal sa paningin ng kanyang Panginoon, dahil sa pamamagitan niya, binigyan ng tagumpay ni Yahweh ang Aram. Malakas din siya at matapang pero isa siyang kitungin. Lumusab ang mga Aramin ng grupo-grupo at dinakip ang isang batang babae mula sa lupain ng Israel. Pinaglingkuran niya ang asawa ni Naaman. Sinabi ng dalaga sa kanyang madrasta, sana kasama ng amo ko ang propeta na nasa Samaria. Tiyak pagagalingin niya ang ketong ng Panginoon ko. Kaya sinabi ni Naaman sa hari ang sinabi ng dalaga mula sa lupain ng Israel. Kaya sinabi ng hari ng Aram, lumakad ka, at magpapadala ako ng liham sa hari ng Israel. Umalis si Naaman na may baong 10 talentong pilak, 6,000 piraso ng ginto, at 10 pamalit na damit. Dinala rin niya ang liham sa hari ng Israel na nagsasabing, kapag dumating ang sulat na ito sa iyo, makikita mong pinadala ko si Naaman na aking lingkod sa iyo para pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Nang mabasa ng hari ng Israel ang liham, pinunit niya ang damit niya at sinabing, Diyos ba ako, para pumatay at magbigay ng buhay kaya nais ng lalaking ito na pagalingin ko ang isang tao sa kanyang ketong. Mukhang naghahamon siya ng away. Kaya nang marinig ni Eliseo, ang lingkod ng Diyos, na pinunit ng hari ng Israel ang kanyang damit, nagpadala siya ng mensahe sa hari nagsasabing, bakit mo pinunit ang iyong mga damit? Papuntahin mo siya sa akin at malalaman niyang may propeta sa Israel. Kaya dumating si Naaman kasama ng kanyang mga kabayo at karwahe at tumayo sa pinto ng bahay ni Eliseo. Nagpadala si Eliseo ng mensahero sa kanya, sinasabing, lumublab ka sa Jordan ng 7 beses, at maibabalik ang kutis mo, ikaw ay magiging malinis. Pero nagalit si Naaman at umalis, sinasabing, tingnan mo, akala ko siguradong lalabas siya para sa akin at tatayo at tatawag sa pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos, at ikukumpas ang kamay niya sa buong katawan ko para pagalingin ako sa aking ketong. Hindi ba't ang Abana at Farfar, mga ilog ng Damasco, ay mas malinis kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba pwedeng doon ako maligo para maging malinis? Kaya tumalikod siya at umalis ng galit na galit. Pagkatapos lumapit ang mga lingkod ni Naaman at kinausap siya, Ama, kung inutusan ka ng propeta ng isang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin ito? Paano pa kaya kung magsabi siya sa iyo ng isang simpleng bagay gaya ng, lumablab ka para maging malinis ka?
Kaya nagpunta siya at lumublab ng 7 beses sa Jordan bilang pagsunod sa mga tagubili ng lingkod ng Diyos. Bumalik ang kanyang kutis, tulad ng kutis ng isang maliit na bata, at siya ay gumaling. Bumalik si Naaman sa lingkod ng Diyos, siya at ang lahat ng kanyang kasama, at lumapit sila sa harap niya. Sinabi niya, alam kong wala ng ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Israel. Kaya pakiusap, tanggapin mo ang regalong ito mula sa iyong lingkod. Pero tumugon si Eliseo, hanggat nabubuhay si Yahweh na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng anumang bagay. Pinilit ni Naaman si Eliseo na tanggapin ang regalo pero tumanggi ito. Kaya sinabi ni Naaman, kung hindi, maaari mo ba akong bigyan ng lupa na kayang dalhin ng 2 mola, dahil simula ngayon, ang iyong lingkod ay hindi na maghahandog, ni mag-aalay sa sino mang Diyos maliban kay Yahweh. Pero patawarin sana ni Yahweh ang iyong lingkod sa isang bagay na ito, iyon ay, kapag pumunta ang hari sa tahanan ni Rimen para sumamba roon, at kumapit siya sa kamay ko, at yumuko ako sa tahanan ni Rimen. Patawarin nawa ni Yahweh ang iyong lingkod sa bagay na ito. Sinabi ni Eliseo sa kanya, humayo ka ng mapayapa. Kaya umalis si Naaman. Hindi pa siya nakakalayo sa kanyang paglalakbay ng si Gehazi lingkod ni Eliseo na lingkod ng Diyos ay sinabi sa kanyang sarili, kinaawaan ng Panginoon ko si Naaman na aramin sa pamamagitan ng hindi pagtanggap ng mga regalo mula sa kamay niya na kanyang dinala. Hanggat nabubuhay si Yahweh, hahabulin ko siya at tatanggap ako ng anumang bagay mula sa kanya. Kaya sumunod si Gehazi kay Naaman. Nang nakita ni Naaman na may taong sumusunod sa kanya, bumaba siya mula sa kanyang karwahe para salubungin siya at sinabing, maayos lang ba ang lahat? Sinabi ni Gehazi, maayos naman ang lahat. Pinadala ako ng aking Panginoon, sinasabing, may lumapit sa akin mula sa bansa sa burol ng Ephraim, 2 lalaki na anak ng mga propeta. Pakiusap bigyan mo sila ng 1 talentong pilak at 2 pamalit na damit. Tumugon si Naaman, masaya akong bigyan ka ng 2 talento. Hinimok ni Naaman si Gehazi at nagtali ng 2 talentong pilak sa 2 sisidlan, na may 2 pamalit na damit, at ipinapasan ito sa kanyang 2 lingkod na nagdala ng mga sisidlan ng pilak para kay Gehazi. Nang dumating si Gehazi sa burol, kinuha niya ang sisidlan ng pilak mula sa mga kamay nila at tinago ang mga ito sa bahay, pinaalis niya ang mga lingkod at umalis sila. Nang pumasok si Gehazi at humarap sa kanyang amo, sinabi ni Eliseo, saan ka nang galing, Gehazi? Tumugon siya, dyan lang nagpunta ang iyong lingkod. Sinabi ni Eliseo kay Gehazi, hindi ba kasama mo ang espiritu ko nang huminto ang karwahe ng lalaking iyon para salubungin ka? Ito ba ang oras para tumanggap ng pera, damit, mga olibong halamanan at mga ubasan, mga tupa, mga baka, at mga lingkod na lalaki at babae? Kaya ang ketong ni Naaman ay papasa iyo at iyong mga kaapo-apuhan magpakailanaman. Kaya umalis si Gehazi sa kanyang harapan, isang ketungin na kasing puti ng bulak. Sinabi ng mga anak ng mga propeta kay Eliseo, ang lugar kung saan kami nakatira kasama ka ay masyadong maliit para sa ating lahat. Hayaan mo kaming pumunta sa Jordan at magputol ng puno roon at magtayo ng matitirahan. Tumugon si Eliseo sinabing, sige. Sinabi ng isa sa kanila, pakiusap samahan mo ang iyong mga lingkod. Sumagot si Eliseo, sasama ako. Kaya sumama siya sa kanila, at nang makarating sila sa Jordan, nag-umpisa silang magputol ng mga puno. Pero habang nagpuputol ang isa sa kanila, nalaglag ang ulo ng palakol sa tubig, sumigaw siya at sinabi, naku, Panginoon, hiniram ko lang iyon. Kaya sinabi ng lingkod ng Diyos, saan ito nahulog? Tinuro ng lalaki kay Eliseo ang lugar. Pumutol siya ngayon ng isang patpat, tinapon ito sa tubig at pinalutang ang palakol. Sinabi ni Eliseo, kunin mo. Kaya inabot ito ng lalaki ng kanyang kamay. Ngayon nakikipagdigma ang hari ng Aram laban sa Israel. Sumangguni siya sa kanyang mga lingkod, sinasabing, ang kampo ko ay nasa ganitong lugar. Kaya nagpunta ang lingkod ng Diyos sa hari ng Israel, sinasabing, sikapin ninyong hindi dumaan sa lugar na iyon, dahil ang mga Aramin ay bababa roon.
Pagkatapos nagpadala ang hari ng Israel ng mga tauhan sa lugar na iyon kung saan binalaan siya ng lingkod ng Diyos. Iniligtas siya ng babalang iyon ng ilang beses. Gulong-gulo ang isip ng hari ng Aram dahil sa babalang ito, at tinawag niya ang kanyang mga lingkod at sinabi sa kanila, "Wala ba sa inyo ang magsasabi kung sino sa inyo ang pumapanig sa hari ng Israel?" Kaya sinabi ng isa sa kanyang mga lingkod, "Hindi, Panginoong Hari, dahil si Eliseo na propeta ng Israel ang nagsasabi sa hari ng Israel ng mga sinasabi mo sa iyong silid." Tumugon ang hari, "Humayo kayo at tingnan ninyo kung nasaan si Eliseo nang makapagpadala ako ng mga tauhan para dakpin siya." At sinabi sa kanya, "Nasa Dothan siya." Kaya nagpadala ang hari ng mga kabayo, mga karwahe at isang malaking hukbo sa Dothan. Dumating sila ng gabi at pinalibutan ang lungsod. Nang ang alipin ng lingkod ng Diyos ay maagang bumangon at lumabas, pagmasdan mo, isang malaking hukbo at mga kabayo ang nakapaligid sa lungsod. Sinabi ng kanyang alipin sa kanya, "Panginoon, anong gagawin natin?" Sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot dahil ang mga kasama natin ay higit na mas marami kumpara sa kanila." Nanalangin si Eliseo at sinabing, "Yahweh, nakikiusap ako na buksan mo ang mga mata niya nang makakita siya." Kaya't binuksan ni Yahweh ang mga mata ng kanyang alipin at nakakita siya. Ang bundok ay puno ng mga kabayo at karwahe na nag-aapoy sa paligid ni Eliseo. Nang bumaba ang mga Aramin sa kanya, nanalangin si Eliseo kay Yahweh at sinabing, "Hinihiling kong bulagin mo sila." Kaya't binulag sila ni Yahweh, gaya ng hiling ni Eliseo. Pagkatapos sinabi ni Eliseo sa mga Aramin, "Hindi ito ang daan, ni ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo." At dinala niya sila sa Samaria. Nang dumating sila sa Samaria, sinabi ni Eliseo, "Buksan mo ang mga mata nila, Yahweh, nang makakita sila." Binuksan ni Yahweh ang mga mata nila at nakakita sila, at nakita nilang nasa gitna sila ng lungsod ng Samaria. Nang makita sila ng hari ng Israel, sinabi niya kay Eliseo, "Ama, dapat ko na ba silang patayin? Papatayin ko na ba sila?" Sumagot si Eliseo, "Huwag mo silang patayin. Papatayin mo ba silang mga kinuha mong bihag gamit ang espada at pana mo? Maghain ka ng tinapay at tubig sa kanila para makakain at makainom sila at makapunta sa kanilang Panginoon." Kaya't naghain ng pagkain ng hari para sa kanila, at nang nakakain at nakainom sila, pinalaya niya sila at pinabalik sa kanilang Panginoon. Ang mga grupo ng sundalong Aramin na iyon ay hindi bumalik sa lupain ng Israel ng mahabang panahon. Bagong Tipan, Acts 21:27-40, Acts 22:1-22. Nang malapit nang matapos ang 7 araw, nakita ng ilan sa mga Hudyo na galing ng Asia si Pablo sa loob ng templo at sinulsulan ang lahat ng napakaraming tao at siya ay dinakip. Sumisigaw sila ng, "Mga lalaki sa Israel, tulungan ninyo kami. Ito ang taong nagtuturo sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako ng mga bagay na laban sa mga tao, sa kautusan, at sa lugar na ito." Bukod dito, nagdala din siya ng mga Griego sa loob ng templo at dinungisan ang banal na lugar na ito. Sapagkat kamakailan lamang ay nakita nila si Trofimo na taga-Efeso na kasama nila sa lungsod, at iniisip nilang si Pablo ang nagdala sa kanya sa templo. Nagkagulo ang buong lungsod at sama-samang tumakbo ang mga tao at dinakip si Pablo. Kinaladkad nila siya palabas ng templo, at agad na isinara ang mga pintuan. Habang binabalak nila na siya ay patayin, nakarating ang balita sa pinunong kapitan ng mga bantay na ang lahat ng nasa Jerusalem ay nagkagulo. Agad-agad nagsama siya ng mga kawal at mga centurion, at tumakbo pababa papunta sa maraming tao. Nang makita ng mga tao ang pinunong kapitan at ang mga kawal, huminto sila sa pagbugbog kay Pablo. Pagkatapos lumapit ang pinunong kapitan at dinakip si Pablo, at nag-utos na igapos siya gamit ang 2 kadena. Tinanong niya kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa. Ang ilan sa mga tao ay sumisigaw ng isang bagay at iba naman ang sinisigaw ng iba. Dahil hindi makapagsabi ang kapitan ng anumang bagay dahil sa ingay ng lahat,
nag-utos siya na dalhin si Pablo sa loob ng kampo. Nang dumating siya sa hagdanan, binuhat siya ng mga kawal dahil sa karahasan ng mga tao. Sapagkat ang karamihan ng mga tao ay sumusunod at patuloy na sumisigaw ng alisin siya. Nang dadalhin na si Pablo sa loob ng kampo, sinabi niya sa pinunong kapitan, "Maaari ba akong magsabi ng isang bagay sa iyo?" Sinabi ng kapitan, "Nagsasalita ka ba ng Grego? Hindi ba ikaw yung taga-Ehipto, na dating nangunguna sa paghihimagsik at nagsama ng 4,000 terorista patungo sa ilang?" Sinabi ni Pablo, "Ako ay isang Hudyo, na mula sa lungsod ng Tarso sa Cilicia. Ako ay mamamayan ng isang mahalagang lungsod. Nakikiusap ako sa iyo, hayaan mo akong magsalita sa mga tao." Nang bigyan siya ng pahintulot ng kapitan, tumayo si Pablo sa hagdanan at sinenyes ang kanyang kamay sa mga tao. Nang magkaroon ng labis na katahimikan, nagsalita siya sa kanila sa wikang Hebreo. Sinabi niya, "Mga kapatid at mga ama, makinig kayo sa aking pagtatanggol na aking gagawin sa inyo ngayon." Nang marinig ng mga tao si Pablo na nagsalita sa kanila sa wikang Hebreo, tumahimik sila. Sinabi niya, "Isa akong Hudyo, ipinanganak sa Tarso sa Cilicia, subalit nag-aral sa lungsod na ito sa paanan ni Gamaliel. Tinuruan ako mula sa mahigpit na mga kaparaanan ng kautusan ng ating mga ninuno. Masigasig ako sa Panginoon, katulad ninyong lahat ngayong. Inusig ko ang daang ito hanggang sa kamatayan, iginapos ko ang mga lalaki at gayon din ang mga babae at ipinabilanggo ko sila. Ang punong pari at lahat ng mga nakatatanda ay maaari ding sumaksi na ako ay tumanggap ng liham na galing sa kanila para sa mga kapatid sa Damasco, upang ako ay maglakbay doon. Dadalhin ko sana sa Jerusalem na nakakadena silang mga nasa daang ito upang parusahan. Mangyari nga nang ako ay naglalakbay at malapit na sa Damasco, bandang tanghali may biglang pumalibot na matinding liwanag sa akin na galing sa langit. Natamba ako sa lupa at nakarinig ng tinig na nagsabi sa akin, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Sumagot ako, "Sino ka, Panginoon?" Sinabi niya sa akin, "Ako ay si Jesus na taga Nazare, na iyong inuusig." Nakita rin ng mga nakasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang kanyang tinig na kumausap sa akin. Sinabi ko, "Panginoon, ano ang dapat kong gawin?" Sinabi ng Panginoon sa akin, "Tumayo ka at magtungo sa Damasco, doon sasabihin sa iyo ang lahat ng iyong gagawin." Hindi ako makakita dahil sa sinag ng liwanag, kaya pumunta ako sa Damasco na inakay ng mga kasama ko. Doon nakilala ko ang isang lalaki na nagngangalang Ananias, isang tapat na tao na sumusunod sa kautusan at maganda ang sinasabi patungkol sa kanya ng mga Hudyo na nakatira doon. Lumapit siya sa akin, tumayo sa aking tabi, at sinabi, "Kapatid na Saulo, tanggapin mo ang iyong paningin." Sa mga oras din na yun, nakita ko siya. Pagkatapos sinabi niya, "Pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman ang kanyang kalooban, upang makita ang isang matuwid, at upang pakinggan ang tinig na manggagaling sa kanyang sariling bibig. Dahil ikaw ang magiging saksi sa kanya sa lahat ng mga tao tungkol sa iyong nakita at narinig." At bakit ka naghihintay ngayon? Tumayo ka, at magpabautismo, at hugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Pagkatapos kong makabalik sa Jerusalem at habang ako ay nananalangin sa templo, nangyari nga na binigyan ako ng pangitain. Nakita ko siya na sinabi sa akin, "Magmadali ka at lisanin kaagad ang Jerusalem, dahil hindi nila tatanggapin ang iyong patuto patungkol sa akin." Sinabi ko, "Panginoon, sila mismo ang nakakaalam na ako ay nagpabilanggo at nagparusa ng mga sumampalataya sa iyo sa bawat sinagoga. Nang damanak ang dugo ni Esteban na iyong saksi, nandoon ako na nakatayo at sumasang-ayon at binabantayan ko ang mga damit ng mga pumatay sa kanya." Ngunit sinabi niya sa akin, "Umalis ka, dahil papupuntahin kita sa mga Gentil." Pinahintulutan siya ng mga tao na magsalita hanggang sa puntong ito.
Ngunit pagkatapos nagsigawan sila at nagsabing, alisin ang taong ito sa lupa, sapagkat hindi siya nararapat na mabuhay. Mga awit, Psalm 79 is the 1-13. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo, puno ng pasasalamat sa iyong kamanghamanghang pagkakaloob na nakita namin sa kwento ni Eliseo, na nagpapaalala sa amin na kaya mong saganaing ibigay ang aming mga pangangailangan. Tulad ng natutuhan ni Naaman ang kapangyarihan ng kababang loob at pagsunod, tulungan mo kaming tanggapin ang iyong gabay sa aming buhay, na iwaksi ang kayabangan at magpasakop sa iyong kalooban. Naway kami, tulad ng psalmista, ay tumawag sa iyo sa aming pagkabalisa, na nagtitiwala na naririnig mo ang aming mga panalangin at ibabalik mo kami sa dating kalagayan. Habang kami ay nahaharap sa mga hamon at pagtutol, bigyan mo kami ng lakas ng loob na manatiling matatag sa aming pananampalataya, sa pagkaalam na ikaw ay laging kasama namin. Palakasin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakad kasama mo. Amen.